Hello, good morning. Kagaya ko rin ba kayo na kapag nakakakita ng tulingan, agad na naiisip ay napakasarap ng luto dito ay sinaing. At nandito na naman ang inyong Mami Maylin para magluto ng isang napakasarap na luto sa tulingan. Kailangan lang natanggalin ang hasang pati na nga rin ang buntot. Kailangan mo lang siyang baluktutin ng papaganito, papaganyan at pagkatapos ay hilahin mo yung buntot. Para kapag kinain mo ay hindi ka nga daw mahihilo. Meron din namang nagsasabi na kapag tinanggal mo nga rin daw yung buntot ay nakakawala nga daw ng lansa. Hiniwaan ko na rin magkabilang gilid at pagkatapos kong hugasan ay isinalansan ko naman dito sa plastic na bilao. Binudburan ko na rin siya magkabilaan ng asin at pamintang pino. Marami naman ang pwedeng gawing luto sa tulingan pero para sa akin ay mas masarap nga kapag sinaing. 8 peraso nga yung tulingan kaya naman nag-ready rin ako ng 8 peraso ng dahon ng saging na pinunit ko naman sa tamang sukat. At pinabili ko pa yan kay daddy at nabili niya yan sa halagang 5 piso. At tingin ko nga dyan ay isang palapa. Samantalang kung nasa probinsya ka nga ay atagpasin mo lamang ito sa tabi ng bahay. At dito nga ay inumpisahan ko na nga pisa-pisain magkabila. At bago ko nga yan ibalot sa dahon ng saging ay naglagay nga ako ng isang hiwa ng karning baboy. At kaya nga pala ako gumamit siya ng dahon ng saging para ibalot doon sa ulo ng tulingan para hindi nga siya maputol. At dito naman sa kawali kong paglulutuan ay naglagay lang ako sa ilalim ng tuyong kamyas. Liyempong hiniwa-hiwa kasamahan nga yan nung ibinalot ko sa dahon. At syempre hindi rin mawawala dyan ang bawang at sibuyas pati na nga rin pamintang buo. At saka ko naman inilagay isa-isa yung mga binalot kong tulingan. Tapos sa pinakaibabaw ay naglagay ulit ako ng tuyong kamyas, karne, sibuyas, bawang at saka pamintang buo. Hindi naman karamihan yung inilagay kong asin kanina kaya naman nagdagdag pa nga ako ng asin dito sa pinakaibabaw at pagkatapos ay naglagay naman ako ng suka. At kapag nagsasaing nga pala ako ng tulingan ay hindi ko nga pala yan nilalagyan ng tubig at tanging suka lang muna. Bali pakukuluan ko nga yan sa suka hanggang sa maiga para naman sa ganun ay lasang-lasa nga yung alat at asim. At isinalang ko naman yan sa napakahinang apoy para nga sa ganun ay hindi nga siya mabigla ang pagkaluto. Mga 1 orasin din bago nga naiga yung suka kaya naman nung maiga nga ay eto at naglagay naman ako ng 1.5 tasa ng tubig. At muli ko nga yan pakukuluan at mga ilang minuto lang sa pagkakulo ay pwede na ngang patayin ang apoy. Dahil sa lambot nga nito ay wala ka ngang itatapon at kahit nga tinik ay pwede mo na nga rin kainin. Sobrang sarap din ang sabaw nito na ang tawag nga nito sa amin ay patis at sabayan mo pa nga ng kape ay talaga namang napakasarap. At eto yung ulam na walang sayang dahil kahit ilang araw nga itong nakatambay ay hindi nga ito masisira. At dito ko na tinatapos ang aking mini vlog.